Maggagabi na ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang mag-aama. Pati si May na dumating galing palengke kanina ay kinikilig sa panonood sa mag-aama na hindi na yata mapaghihiwalay. Hinatiran pa niya sila ng merienda kanina pero tuloy lang sila sa paglalaro at pag-uusap. Usually, natutulog ng hapon ng mga bata pero ngayong araw hindi talaga sila natulog. Kaya siguradong maagang makakatulog ang mga ito mamaya dahil sa pagod. Ano bang lulutuin natin sa hapunan? Tanong ni May nang silipin ko ang estado ng kanin na niluluto sa rice cooker. Ikaw ba? Wala akong maisip. Araw-araw yung mag-isip ng uulamin ang pinoproblema ko. Himutok ko sa kanya. Sa totoo lang nakaka-stress minsan kung anong dapat lutuin sa bawat kainan. Lalo at may mga araw na pihikan yung mga bata. Ano bang paboritong ulam ng asawa mo? Nangingiting tanong nito. Charlie. Charlie ang pangalan niya. Inis na sagot ko sa kanya. Eh bakit ba? Asawa mo naman talaga iyon. O siya, ano ang paborito ni Charlie? Nakapaymaawang na ganti nito. Nakukonsumi talaga ako sa kakulitan ng babaeng ito. Steak. Ano, okay na? Asiko. Ang sosyal naman. Wala tayo niyan dito. Reklamo nito na napakamot pa sa ulo niya. Natawa tuloy ako. Yan, tanong kasi ng tanong. Tapos magrereklamo ka? Nakaingos na sagot ko sa kanya. Mag-adobo na lang tayo tapos lagyan na lang natin ng konting twist. Tapos pinakbet para naman perfect combination. Masayang suhestyon nito. Walang pinakbet. Ayaw niya ng bagoong. Pagbibigay alam ko sa kanya. Ay, ano ba naman yan? O sige, ginisang sayote na lang na may giniling na karne ng baboy. Isabay natin sa adobo. Sabi nito at nagsimula na kaming maghanda ng mga kakailanganing sangkap. Mahigit 1 oras ang ginugol namin para matapos ang pagluluto. Pasado 7:00 na ng gabi, kaya eksakto lang naman para sa hapunan. Tinawag na ni May yung 3 para makakain na rin kami. Napalingon ako sa bukana ng kusina nang pumasok doon ang mag-aama. Magkabilang kamay ni Charlie ay hawak ng 2 bata at sila ang nagturo kung saan siya mauupo. Sa gitna siya pinaupo ng mga anak niya at saka sila pumwesto sa magkabilang gilid niya. Wash your hands first. Utos ko sa 2 bata at agad naman silang bumaba sa kinauupuan at nagtungo sa lababo. Iniligay ko iyong upo ang tungtungan nila dahil hindi pa naman nila ganap na abot ang lababo. Naaasiwa ako dahil ramdam kong nakatitig sa amin si Charlie at nang lingunin ko siya ay nawala na naman ako sa sarili nang makitang sa akin pala siya direktang nakatingin. Si May naman ay ngiting-ngiti doon sa gilid. Naging mapayapa naman ang hapunan maliban lang sa walang patid na kadaldalan ng mga anak ko. Halos makalimutan na nila ang table manners nila dahil hindi sila nauubusan ng sasabihin sa tatay nila. My God, biglang parang sumakit tuloy ang ulo ko. Pagkatapos ng hapunan ay pinag-shower ko na ang mga bata. Pasado 8:00 na pero narito pa rin si Charlie. Hindi pa rin siya uuwi. Kaya lumapit na ako sa kanya habang nagbibihis ang mga bata sa kwarto nila. Gabi na, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko sa kanya. Napatitig na naman ito sa akin. Nakakainis kasi ang titig ng titig. Nakakagulo ng utak yung mga tingin niya. Pakiramdam ko kasi tumatagos sa kaluluwa ko ang pagmamasid niya sa akin. Pinapaalis mo na ako? Malungkot na tanong nito, kaya napataas ang kilay ko. Tumikim ako dahil parang may bara ang lalamunan ko. Hindi naman sa ganon, kaya lang gabi na kasi saka patutulugin ko na yung mga bata. Paliwanag ko na hindi tumitingin ng diretso sa kanya. Wait, bakit ako nag-e-explain? Pwede ba akong matulog dito? Seryosong tanong nito. Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya. Ano daw? Kinakabahan naman ako at biglang nataranta.
Gusto kong matulog kasama ng mga bata. Dagdag pa nito dahil hindi ko siya sinagot. Ano, assuming ka, Christina? Napapikit ako dahil gustong-gusto kong batukan ang sarili ko ngayon. Sige. Iyon lang ang nasagot ko dahil hirap akong labanan ang bilis ng tibok ng puso ko ngayon. Ano ba itong nararamdaman ko? Para akong teenager na nasa harap ng crush niya. Salamat. Masayang sabi nito at saka biglang tumayo at hinalikan ako ng mabilis sa labi saka nagtungo sa kwarto ng mga bata. Ako naman ay iniiwang nakatunganga dahil sa pagkabigla sa ginawa niya. Lalo pang bumilis ang tahip ng dibdib ko at hindi na naman ako makagalaw na tila napako na ako sa kinatatayuan ko. Ilang minuto akong nasa ganoong katayuan bago nagising sa realidad at patakbong nagtungo sa kwarto ko. Ramdam na ramdam ko ang pag-init ng aking mga pisngi kaya alam kong namumula na ang mukha ko. Para na akong nababaliw dahil ngayon naman ay nangingiti ako. Nang ganap akong makarecover ay nag-shower na rin ako at nagpalit ng damit. Kailangan ko nang puntahan ng mga anak ko dahil hindi ako makakatabi sa kanila dahil doon daw matutulog ang daddy nila. Para akong nakikipaghabulan sa marathon sa lakas ng kabog ng dibdib ko habang palapit sa kwarto ng mga bata. Pagpasok ko ay sinikap kong sa mga bata lang ako titingin. Nakahiga na sila at masayang masaya nang makita ako. Mommy, let's sleep together with Daddy. Tumayo pa si Henry at ang lapad ng ngiti habang sinasabi iyon. Nagitla naman ako dahil wala akong balak matulog sa iisang kwarto kasama si Charlie. Sa estado ng puso ko ngayon, siguradong hindi ako makakatulog kapag nandito ako. Sorry baby, you can sleep with Daddy and I will be sleeping in my room. Hindi tayo magkakasya rito. Marahang paliwanag ko. Sabay na lumungkot ang mukha ng kambal kaya nakonsensya ako. Please, Mommy. Pakiusap pa ni Ian. We will sleep on our side so we can fit all together. Medyo bulol na suggestion pa ni Henry. We will be so sad if you don't sleep with us. Biglang sabad naman ni Charlie na agad namang sinang-ayunan ng dalawa sa pamamagitan ng pagtango. Nakakainis itong lalaking ito. Imbes na tulungan ako magpaliwanag sa mga bata, ginatungan pa. Hindi ko siya matingnan ng masama dahil nasa harap namin ang dalawang bata. Mommy, please. Sabay na pakiusap ng mga bata. Kaya sa huli ay wala akong nagawa kung hindi ang pagbigyan sila. Yehey, Daddy, go to your shower now so we could sleep. Cute na tili ni Ian at tinanguan niya naman ito. May dala ka bang bihisan? Natanong ko sa kanya. Kasi alangan namang mag-shower siya tapos pareho lang ang suot niya, diba? Yes, I have many in my car. Nakangiting sagot nito sa akin at kumindat pa. Boy Scout ka ha? Laging handa? Pero inirapan ko lamang siya. Pwede bang sa kwarto mo na lang ako mag-shower? Malambing na tanong nito kaya nairita na naman ako. Para kasi siyang nananadya. Nahahalata kaya niyang kanina pa akong kinakabahan? Hindi, doon ka na sa banyo malapit sa kitchen. Masungit na sagot ko sa kanya. Saka humiga sa tabi ng dalawang bata na ngayon ay mapungay na ang mga mata sa antok. Laylay ang balikat na lumabas na ito upang maglinis ng katawan. Nagulantang ako nang bumalik siya sa kwarto na nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Napalunok ako, lalo na nang makita ang matipunong dibdib niya na may mga butil pa ng tubig. Nakita ko na iyon dati, pero parang mas lumaki pa yata ang katawan niya ngayon. Magbihis ka na nga. Sana doon ka na nagbihis sa banyo. Singhal ko sa kanya. Ano ba yan? Ang hirap kumalma. Why? Dati naman na akong nagbibihis sa harapan mo, kaya wala na akong dapat itago. Nakangisi pang sagot nito. Ang taas ng confidence level ha? Dati yon. Kontra ko sa kanya. Naalarma ako nang akmang tatanggalin niya ang tapis niya.
Hoy, babatukan talaga kita. Bumalik ka roon sa banyo at doon ka magbihis. Saway ko sa gagawin niya. Napalingon pa ako sa mga bata dahil baka biglang magising ang mga ito. Pero hindi siya nakinig at tuluyan pa ring inalis ang tapis niya. Kaya mabilis kong itinago ang mukha ko sa unan at itinakip ang dalawang kamay ko. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya. Kaya lalo akong naasar. Humanda ka sa akin, talagang lalaki ka. Hey, binibiro lang kita. Kanina pa akong nakaboxers kahit may tapis. You can look at me now. Nakabihis na ako. Sabi nito na halatang nagpipigil ng tawa. Matulog ka na. Ingil ko habang nakatago pa rin ang mukha ko sa unan. Hindi ko na lamang siya tinitingnan para hindi lalong magulo ang isip ko. Naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng kama kaya sigurado akong humiga na rin siya. Maya-maya ay naramdaman ko ang mainit niyang kamay na humaplos sa ulo ko, pababa sa kamay ko na nakatakip sa mukha ko. Ayoko pa rin mag-angat ng mukha dahil kinakabahan ako. Good night, baby. Paanas na sambit nito pero hindi ako sumagot. Magkukunwari na lamang akong tulog. Naramdaman kong bumaba siya mula sa kama at ilang segundo lang ay ramdam kong nasa tabi ko na siya. Kaya napilitan akong tingnan siya. Umikot ako at nakita ko siyang nakaupo sa gilid. Bakit? Takang tanong ko sa kanya. I just want to look at you. Hindi pa rin ako makapaniwalang kasama na kita ngayon. Mahinang tugon nito. Medyo namumula ang mga mata niya na tila naiiyak. Tila kinurot ang puso ko sa nakikita kong anyo niya. Parang may sariling isip ang kamay ko na napaangat at dumako sa mukha niya upang marahang haplusin ito. Ginagap niya ang kamay ko sa kaganap na idinikta sa pisngi niya, saka pumikit. He looks so emotional right now at maging ako ay nadadala sa kanya. Kita na sa mga mata niya ang namumuong luha nang muli siyang dumilat kaya napatda ako. I can't stand seeing him this way. Doble ang sakit noon sa akin. I'm so sorry, Christina. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo at dahil sa katangahan ko. It's all my fault that I did not believe you before. I should have taken care of you better. Malungkot na pakiusap nito. Dama ko na rin ang mainit na likod ng nanggagaling sa aking mga mata. Charlie. Usal ko. Pinahid niya ang mga luha ko at saka ako hinalikan ng madiin sa noo. I miss you so much, baby. Saad nito at unti-unting inilapit ang mukha niya sa akin. Alam ko na kung anong gusto niyang gawin, pero bakit wala akong lakas para pigilan siya? Naramdaman ko na lamang na lumapat na ang mga labi niya sa mga labi ko. Hindi siya agad gumalaw. Nawari ay tinatansya ang magiging reaksyon ko. Nang masigurong hindi ako tumututol, ay nagsimulang gumalaw ang mga labi niya. Nung una ibanayad lamang ito hanggang sa lumalim at naging mapaghanap. Ikinulong pa niya ako ang mukha niya sa mga palad niya dahil nagiging mapusok na ang bawat hagod ng mga labi niya. Napuungol ako ng ganap na makapasok siya. Kinailangan ko na siyang marahang itulak dahil nauubusan na talaga ako ng hangin. Mapungay ang mga mata niya nang muling tumitig sa akin. Matulog na tayo. Hingal na sabi ko sa kanya. Halatang hindi siya sang-ayon, ngunit wala ring nagawa. Pero bago pa siya tuluyang bumalik sa higaan niya, ay muli niya akong ginawaran ng mapang-angking halik na tumagal din ng ilang minuto. Kaya imbes na makatulog, ay lalo lamang nagising ang diwa ko. Hawak niya ang kamay kong nakayakap sa kambal. The warmth from his palm is very comforting. Hindi ko na rin namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Basta ang alam ko, hindi niya binitawan ang kamay ko. Kinabukasan ay napabalikwas ako dahil ako na lang pala ang naiwan sa higaan. Nang tingnan ko ang oras ay lampas 8:00 na ng umaga.
Ngayon lang ako tinanghali ng gising. Bakit hindi ko man lang naramdaman ang pag-alis ng mga katabi ko? Lumabas ako at dumiretso sa kwarto ko para mag-toothbrush at maghilamos. Paglabas ko ay bihis na bihis si May at ang mga bata. Anong meron? Bakit nakabihis kayo? Saan kayo pupunta? Dire-diretsyong tanong ko kay May na katatapos lamang ilagay ang sapatos ni Ian. Inayos pa niya ang ilang hibla ng buhok na bahagyang tumakip sa noo nito bago ako nilingon. Mommy, we'll go to the mall. Si Henry ang sumagot na halatang tuwang-tuwa. Siguro, ipapasyal ng daddy nila. Okay. Ang galante ng asawa mo ha? Sabi niya, pwede naming bilhin kahit anong gusto ng mga bata at pati na rin ako. Excited na bulalas ni May, kaya napamulagat ako. Ano? Anong ibig mong sabihin? Maang na tanong ko. Tita May, let's go! Yaya ni Ian sa kanya na halos hilahin na ang kamay niya. Yes baby, wait! Natatawang tugon naman niya rito. O sige, kumain ka na. Ako nang bahala rito sa mga bata. Sabi nito sa kapilyang ngumiti sa akin. Iyong asawa mo ang nagluto ng breakfast. Mukhang masaya-siya dahil ngiti ng ngiti kanina pa habang nagluluto. Siguro may ginawa kayo kagabi no? Kinikilig na dagdag nito. Mabilis pa sa kidlat na pinamulahan agad ako ng mukha at bigla akong nag-iwas ng tingin. Hindi niyo siya kasamang umalis? Kinakabahang tanong ko. Lalong lumapad ang ngiti nito na anamoy naglalarong kalukuhan sa isip niya. Naku, hindi na. Kayang-kaya ko na itong dalawa. Saka para namang makapagbanding kayo ni Charlie. Sabi nito na nakakaloko ang ngisi. Ay, hindi. Sasama na lang ako. Kinakabahang tanggi ko sa kanya. Che, maiwan ka na. Hay naku. Umirap ito at tinalikuran na ako at mabilis na lumabas kasama ang dalawang bata. Ni hindi man lang ako nilingon nang tawagin ko sila. Nayayamot akong dumako sa kusina. Paulit-ulit kong naiisip yung nangyari kagabi. Kaya naaasiwa akong humarap muli sa kanya. Sa kwarto na lang kaya ako magpanggap na busy. Akmang pipihit na ako papunta sa kwarto ko nang marinig ko ang boses niya. Good morning baby. Kain na tayo. Bati nito sa akin. Napalunok ako at pilit na kumiti ng maayos. Hinayupak na puso ko ito. Wala na yatang balak tumibok ng normal. Hindi ka pa ba sumabay kumain sa mga bata kanina? Kunway tanong ko at kumuha ng tubig dahil parang naninikip ang dibdib ko. Hinihintay kita. Namiss kong kasabay kang kumain. Simple pero seryosong sagot niya. Ayan na naman ang mga titig niyang nakakalusaw. Nakakainis talaga. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya dahil natutuliro na naman ang utak ko. Napapitlag na lang ako nang bigla na siyang magsalita. Okay ka lang ba? Kunot noong tanong nito. Oo naman. Bakit naman hindi magiging okay? Pataray na sagot ko sa kanya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Bakit mo inilagay ang ulam sa baso? Naaaliw na tudyo nito at inginuso pa ang ginagawa ko. Kaya sinundan ko ito ng tingin. Bakit naman sa baso ako nagsandok? Diyos ko, nakakahiya. Kung pwede lang bumuka na lang ang lupang tinutuntungan ko ngayon at lamutin ang kunang buo ngayon. Lalo tuloy dumagundong ang dibdib ko sa pinaghalong kaba at pagkapahiya. Pwede na palang kumain sa baso ngayon. Mahinang komento nito na halatang nagpipigil ng tawa. Sinamaan ko agad siya ng tingin at akmang aalis na. Pero mabilis siyang nakalapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Okay, sorry na. Kumain na tayo. Paglalambing pa nito. Tiningnan ko muna siya at sinigurong hindi niya na ako pagtatawanan. Tumango na lang ako at inilagay sa lababo ang basong nalagyan ko ng ulam. Lutang na lutang ka girl. Kanina, gusto ko pang batukan ng sarili ko dahil sa kasabawan ko. Sabaw na sabaw to the highest level.
Tahimik lamang kaming kumakain kahit ramdam kong madalas ang pagtingin-tingin niya sa akin. Pagkatapos ay siya rin ang naghugas ng pinggan dahil ayaw niya akong maggagawa noon. Kaya pinanood ko na lamang siya habang naghuhugas. Napangiti ako kasi sino namang mag-aakalang ang mighty CEO ng Asia Banking Corporation at sikat na business tycoon ay naghuhugas ng plato ngayon. Nagulat ako nang bigla niya akong lingunin at nahuling nakangiti sa likuran niya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nakangiting usisa nito. Wala, may naalala lang ako. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ramdam ko na naman kasi ang pag-init ng mga pisngi ko. I hope it's something good and it's me. Komento nito at bumalik ang atensyon sa ginagawa. Ilang minuto ang lumipas nang makarinig ako ng pagtawag mula sa gate. May bisita? Lumabas agad ako para tingnan at nagulat akong makita si Ate Clarice at ang asawa niyang si Kuya Hunter. Mabilis akong nagtungo sa gate at binuksan ito. Agad naman akong niyakap ni ate nang makapasok. Oh my gosh, it's really you, Christina. No wonder kung bakit hindi umuwi ang kapatid ko kagabi. Mukhang binabantayan ka na. Masiglang sabi nito. Hinaplos pa niya ang pisngi ko para makasiguro na ako nga ang nakaharap niya. It feels good to see you too, ate. Ikaw din po, Kuya Hunter. Sagot ko sa kanya, saka ako bumaling sa asawa niya. Ngumiti naman ito sa akin at marahang hinaplos ang ulo ko. Pakiramdam ko tuloy, isa akong batang paslit sa ginawa niya. Mabait lang talaga itong si Kuya Hunter kahit noon pa. Hindi masyadong masalita pero kahit kailan hindi ko pa siya nakitang nagsungit. Pinapasok ko muna sila sa bahay saka pinaupo. Ate, kuya, pasensya na po kayo at hindi po kalakihan ang bahay ko. Hinging paumanhin ko sa kanila. Nagkatinginan pa sila at sabay na mahinang tumawa. Ano ka ba? It's not a big deal to us. Ang mahalaga sa amin ay nahanap ka na rin namin sa wakas. Grabe, ang galing mong magtago. Natatawang komento ni Ate Clarice. Ngumiti at umiling lamang ang asawa niya. Ako naman ay medyo napangiwi sa sinabi niya. Sorry po kung pinag-alala ko kayo. Nahihiyang saad ko. Nasaan na yung anak mo? Bilis, tawagin mo at gusto ko siyang makita at mayakap. Excited na hiling nito. Nangingislap ang mga mata nito at halatang sabik talagang makita ang mga pamangkin niya. Naku ate, maagang umalis kasama yung kaibigan ko dahil binigyan daw ng pang-shopping ng daddy nila. Medyo inis na sambit ko pero natawa lamang sa akin si ate. Nila? Nagtaka ito dahil hindi pala niya alam na kambal ang anak ko. Kambal na lalaki ang anak ko ate. Buong pagmamalaking saad ko. Napasinghap siya at halos manghilid ang luha sa mga mata nang muli itong magsalita. Oh, wow! What the... Christina, you are absolutely amazing. Lalo tuloy akong na-excite na makita sila. Naiiyak na bulalas nito. Sulit na sulit pala talaga ang paghihintay ng kapatid kong iyon. Dagdag pa niya. That's right, Christina. Sang-ayon ni Kuya Hunter. Nga pala, nasaan ang magaling kong kapatid? Nakataas ang kilay na tanong niya. I'm here. Sabay-sabay kaming napatingin sa direksyon na pinagmula ng boses. Congratulations, lil bro. You've got twins, ha? It's the first in our generation. Bati nito kay Charlie na ngayon ay mayabang na nakangisi. Medyo ang lakas ng loob ngumisi ng ganyan. Akala mo, hindi niya pinagbalakan ng masama ang mga anak ko noong nasa sinapupunan pa lang. Pero move on na tayo. Past is past at ang mahalaga ay iyo ngayon. Paalala ng isang bahagi ng aking utak. It's all thanks to best woman in the world, my wife. Pahayag nito at tumingin pa sa akin.
Alanganing ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Sinabi rin sa akin ni Ate Clarice na naipaalam na nila kanina mami at daddy ang kalagayan ko. Maliban lang sa pagkakaroon ng kambal kong anak dahil sila mismo ay ngayon lang na din nalaman. Iniwan ko din sila sa isang saglit upang maghanda ng merienda. Nag-request ng muffin si ate pagkatapos niyang ikwento kung paano daw ito nagustuhan ni Charlie noong unang matikman niya ang gawa ko. Hindi ko alam kung bakit pero natuwa ang puso ko sa sinabi niya. Imagine, kahit magkalayo kami, nagkaroon pa rin ng chance na makarating sa kanya ang mga gawa ko. Minsan talaga, parang gusto ko nang maniwala sa tadhana. Christina, dito muna kami ha. Gusto kong makita yung mga pamangkin ko. Pakiusap ni Ate Clarice at tumango ako. Wala naman kasing problema sa akin iyon. Walang problema ate. Sigurado po ako matutuwa ang mga bata kapag makilala nila kayo. Sana din po sinama nyo rin dito si William. Si William ang anak ni na Kuya Hunter at Ate Clarice. Hindi ko lang alam kung nasundan na ba iyon. Oo nga no, kaya lang ayaw din humiwalay sa mga lolo at lola niya kaya hinayaan na lang namin. Saad nito. I'm sure masayang masaya na naman iyong matatanda. Bulalas ni Charlie. Ngumiti lamang ang mag-asawa sa kanya at nagkatinginan pa. By the way, when are you going home, Christina? Biglang tanong ni Kuya Hunter kaya nabigla ako at napipi. Anong isasagot ko sa tanong na iyon? Maging si Ate Clarice ay natense habang si Charlie ay nakatitig lamang sa akin. Honey, I think hindi pa nila napapag-usapan iyan kaya hayaan na lang muna natin sila. Salo ni Ate Clarice para kahit paano ay mabawasan ang tensyong namumuo sa pagitan naming lahat. Nagpasalamat na lang ako nang ibahin nila ang topic at magsimulang magkwento sa mga nangyari sa kanila at maging sa pamilya ko sa mga panahong wala ako. Balak ko rin sanang tawagin ang mami at daddy ko pero hindi ko naman alam kung anong sasabihin sa kanila. Siguro magpapakita na lang ako ng personal sa kanila kapag handa na akong muli silang makaharap. I really miss them. Mahigit 3 years na rin akong hindi nakakadalaw sa puntod ni Kuya Andrew kaya nagigilty rin ako. Bandang tanghalian na nang makauwi ang mga bata at nagulat talaga ako sa dami ng pinamili nila. May, ano yan? Hinakot niyo na ba ang lahat ng karga ng toy store sa mall? Paninit ako sa kayak sa kanya. Ayoko talagang masanay ang mga anak ko sa luho. Gusto ko kapag may gusto silang makuha, dapat pagpaguran o paghirapan muna nila ito. UA mo naman? Aanin mo yung bilyones ng daddy nila kung hindi nila babawasan? Saka, minsan lang naman ito kaya pagbigyan mo na yung mga bata. Reklamo nito sa akin. I rolled my eyes to her. Nakakatakot maging nanay itong babaeng ito kasi may pagkakonsentidor. Agad na ipinakilala ni Charlie ang kambal kina Kuya Hunter at Ate Clarice. Charlie, I think your twins are way more handsome than you when you were a little boy. Panunod yun ni ate. Hindi naman napikon si Charlie, bagkus ay lumuwang pa nga ang mga ngiti sa labi. Hindi na nakakapagtaka. Maganda ang mami nila. Suwabeng sagot naman ito. Napalingon agad sa akin si May na may makahulugang ngiti. Inirapan ko lamang siya, pero sa loob-loob ko ay napapangiti talaga ako. Problema mo? Inis na tanong ko sa kanya. Kunwari pa. Halata namang kinikilig siya. Ingos nito saka umalis sa tabihan ko. Pagkatapos ng ilang minutong banding ng mga bisita at mga anak ko, ay niyaya ko na sila para sa lunch. Wala talagang pagsidlang ang katuwaan ng mga bata nang malaman nilang may iba pang miyembro ng pamilya ang makikilala nila soon. Hindi ko tuloy may alis sarili ang makonsensya dahil inilayo ko sila sa mga taong maaring magbigay din ng pagmamahal at kalinga sa kanila.
Sana ay maunawaan din nila ang ginawa ko dahil nagawa ko lang naman ang lumayo para siguruhin ang kaligtasan nila. Christina, my parents are begging us to bring the kids to them now. Pwede ba namin rin silang hiramin? O kaya sumama ka na lang din para makita ka nila mami at daddy. Matagal na rin nilang gustong humingi ng tawad sa'yo. Nahihiyang paalam ni Ate Clarice. Medyo nabigla ako sa sinabi niya. Pero nung makita kong excited yung kambal, lumambot kaagad ang puso ko. Sige ate, pero hindi po ako pwedeng sumama kasi may 2 tumawag na kliyente kanina at nagpapagawa ng cake para sa birthday at anniversary bukas. Pagpayag ko. Napatalon pa sa katuwaan ang 2 bata habang ang mag-asawa ay malapad ang mga ngiti. Halatang hindi nila inaasahang papayag ako kaagad, kaya ramdam ko ang kasiyahan nila. Thank you very much, Christina. You really are very kind-hearted person. Maswerte talaga kaming naging parte ka ng pamilya namin. Masuyong pahayag ni ate na niyakap ako. Mabait din po kayong lahat sa akin ate, kaya sinusuklian ko lang din ang mga kabutihan ninyo. Sinserong tugon ko. Mabilis na nagbihis ang 2 bata at tanong ng tanong tungkol sa mga lolo at lola nila. Dahil sa pagtatago ko sa tatay nila, pati sila rin ay nakatago rin at bihirang lumabas ng bahay. Kaya ngayong marami silang nakikilalang kapamilya namin ay hindi nila maiwasan ang magalak ng sobra. Nang maiayos ko na ang lahat ng gamit ng mga bata, ay binuhat na ni Kuya Hunter ang bag at dinala sa sasakyan. Nagpaalam na rin si ate at tumuloy na sa sasakyan. Si May naman ay excited din habang bili ng bilin sa mga bata. Dinaig pa ako. Ako ang nanay. Pero tiwala naman akong hindi magiging sakit ng ulo ang mga anak ko